Pulis na bumatikos kay Pangulong Bongbong Marcos sa social media, sinampahan ng kasong kriminal ng Quezon City Police District. Talaga naman, ha? Ayaw kaya mga hindi pulis. Pina-neuropsychiatric test pa raw yan eh. Ganun ba? Ay, sabagay, ito kasi pulis eh. No? Yun na nga. Dapat apolitical eh. Yan. Eh, ang problema, pag tumingin ka ngayon sa social media, ang dami po, nagkalat. Grabe kung ano-ano, ha? Ay, naku. Mar Gabriel, detalye. Mar? Kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Sino ka ba para sundin ko, di ba? O may tama daw ako eh. May tama daw ako. May tama ka, sir. Kasong inciting to sedition ang isinampa ng Quezon City Police District laban kay Patrolman Francis Steve Pontanillas dahil sa hayagang pagtuligsa nito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa social media. Dahil ito sa pagkadismaya niya sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang linggo. Kahit pa papanood to ni Bongbong Marcos si Sir Bongbong Marcos, Sir President, pakinggan mo tong sasabihin ko, sir. Isa akong pulis ng Pilipinas, pero hindi ako sang-ayon sa ginagawa mo, sir. Di ba? Hindi ako sang-ayon sa iyo. Kahit ano pang sabihin mo, sir, hindi ako susunod sa iyo. Kasi hindi mo naman ako pulis eh. Bakit pulis mo ba ako? Pinapasahuran mo ba ako, sir? Hindi. Ayon sa PNP, bagaman nire-respeto nila ang political views ng kanilang mga tauhan, hindi raw pinapayagan ang paghahayag ng saloobin sa publiko, lalo na sa social media. Mayroon daw silang grievance committee na handang makinig sa kanilang mga hinaing. Nagpapayag na i-overthrow po niya di umano itong gobyerno pagkatapos po siyang i-caution ng isa po doon sa nag-comment po sa kanyang vlog po. At maliban pa po doon ay may mga iba pa po siyang mga naging pahayag at sa posisyon po ng QCPD, ito po ay papasok po sa inciting to sedition, kaya sinampahan na po siya ng kaso kahapon in relation po sa cybercrime law. Si Fontanillas ay kasalukuyang nakatalaga sa District Personnel and Holding Admin Section ng QCPD. Ngunit nag-awol mula noong March 6. Kahapon, nag-report na raw siya sa NCRPO kung saan isinailalim siya sa neuropsychiatric test upang alamin kung may kapasidad pa siyang manatili sa serbisyo. Taong 2023 daw nang unang sumailalim sa gamutan ng pulis matapos makitaan ng senyales ng problema sa pag-iisip. Inireport po ng kanyang hepe after showing some disturbing behavior po, short-tempered, kaya po siya ay pinanyuko noon at nag-undergo po ng medication for supposedly mood swings po at erratic behavior. But after taking medication po ay nagkaroon, pinayagan po uli siyang port per recommendation po ng doktor tingin sa kanya. Subalit recently po ay nag-exhibit na naman po siya ng the same pattern of behavior. Sa ngayon, pinag-aaralan daw ng NCRPO na isailalim muna sa restrictive custody ang pulis. Unang-una, kung ganito talagang he is exhibiting erratic behavior, ay kailangan po talaga siguro na i-under restrictive custody siya. At once malabas po yung order, ay automatic po siya po ay didisarmahan at tatanggalan po ng soon as maging effective na po yung AWOL order po niya. Ang National Police Commission o NAPOLCOM ipinag-utos na rin ang agarang investigasyon at pagsasampa ng kasong administratibo laban kay Fontanillas. Doon sa administrative case niya po ay ipapast-track po yan, at kung papasok po itong kanyang mga ginagawa doon sa summary dismissal proceedings po ay within 30 days po ay we expect po na ma-dismiss po kaagad ito sa serbisyo po. Umaasa naman si PNP Chief General Romel Francisco Marbil na magsisilbi itong babala sa lahat ng kanilang tauhan na hindi nila kukonsintihin ang tinawag niyang political bias sa kanilang hanay. Nangako naman si Marbil na ipatutupad ang transparency at bibigyan nila ng sapat na due process ang pulis.